Akin ka lang. Kabanata 31, Pinalaya sa Pinto 2. Tumingin si Henry Adams sa kanyang asawa, kalahating naniniwala at kalahating nagdududa sa kanyang mga salita, hindi alam kung ito ay totoo o mali. Pagkatapos ay lumingon siya kay Emily Walker, na tahimik at tila may naiintindihan. Emma, kinuha mo ba ang mga gamit ni Emily nang walang pahintulot niya? Kilalang kilala ni Henry ang kanyang maliit na asawa. Mula sa araw na lumipat si Emily, sinubukan ng kanyang asawa ang lahat ng paraan upang itaboy siya, at hindi na niya mas malinaw ang tungkol dito. Henry Adams, anong ibig mong sabihin dyan? Nalantad, medyo napahiya at galit na galit si Emma Hudson, nagalit na mas gugustuhin niyang tulungan si Emily kaysa tumayo para sa sarili niyang asawa. Napabuntong hininga si Henry at tumingin kay Emma, napakaraming kwarto sa bahay natin. Ano ang masama sa pagbibigay ng isa kay Emily? Noong nabubuhay pa ang kanyang ama, hindi mo ba siya madalas na tumira sa aming bahay? Wala ring magawa si Henry sa pagiging snob ng asawa. Alam mo na buhay ang kanyang ama noon, ngunit nagbago ang mga panahon, naiintindihan mo ba? Hindi nasisiyahang sumigaw si Emma, hindi mo ba naisip na dinala niya ang lahat ng malas sa aming bahay? Simula nang pumasok siya sa bahay namin, nagsimulang magkamali sa kumpanya. Kahit anong sabihin mo ngayon, kailangan niyang umalis. Sino ba talaga ang namamahala sa bahay na ito? Hindi mapigilan ni Henry na magalit. Nakonsensya na siya sa pagpapadala kay Emily sa Crown Prince ng Futuren Group, at ngayon ay gusto lang niya maging mabait dito, tutal pamangkin naman niya ito. Ikaw, sinigawan mo ako. Sa 20 taon nilang pagsasama, ni minsan ay hindi niya ito sinigawan, at ngayon ay sinigawan niya ito para sa isang tagalabas. Agad na napuno ng luha ang mga mata ni Emma, na nakaramdam ng hinanakit. Fine. You two can stay together as a family. Aalis na ako. Pagkasabi noon, nagkunwaring lumabas ng pinto si Emma. Tumigil ka. Sumigaw si Henry, napakabata mo. Sa sandaling marinig ni Emma na may intensyon si Henry na patuloyin siya, alam niya, anuman ang mangyari, ang isang tagalabas ay hindi maikukumpara sa pamilya. Agad siyang lumingon at tumingin kay Emily, it's either her or me, you decide. Ikaw, nakaramdam din ng kawalan si Henry. Nang makitang ganito ang pagtatalo ng dalawa dahil sa kanya, nagsalita si Emily Walker, Tito, sarili kong desisyon na umalis. Nakahanap na ako ng matitirhan, at ayaw ko nang maabala pa ang pamilya mo. Tungkol naman sa mga naging aksyon ng kanyang tiyuhin, ayaw nang magpalalim pa ni Emily. Ang pag-alis sa lugar na ito ng kaguluhan ay maaaring isang magandang simula para sa kanya. Kung tutuusin, pansamantalang inalagaan ang mga bayarin sa pagpapagamot ng kanyang nakababatang kapatid, at nabawasan ng husto ang kanyang pressure. Pagkasabi nito, kinuha ni Emily ang kanyang luggage box at inilagay ang mga susi sa kamay niya sa tea table. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, naglakad palabas ng grand entrance, free web novel, C Sigma. Emily, bumalik ka dito. May gustong sabihin si Henry, ngunit pilit siyang hinayla pabalik ni Emma at padubog na isinara ang pinto ng malakas na putok. Habang naglalakad sa looban, napalingon si Emily nang marinig ang ingay. Sa halos 2 buwang paninirahan sa bahay na ito, hindi niya naramdaman ang matagal na pag-attach dito. Gayunpaman, sa malawak na mundong ito, saan siya dapat pumunta? Sa 11 skeptical smiley face, 6 p.m. Kinaladkad ni Emily ang kanyang luggage box at dahan-daang naglakad sa makipot na eskinita, hindi alam kung saan magpapalipas ng gabi. Ngayong lumipat na siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, dapat ay naghahanap siya ng angkop na tirahan. Gayunpaman, napakalalim na ng gabi at tahimik ang residential area. Walang paraan na makakahanap siya ng lugar sa oras na ito. Tila ngayong gabi, maaari lamang siyang pumunta sa ospital at magpalipas ng gabi sa silid ng ospital ni Wallace Carter. Kabanata 32, Takot, pagsakay sa maling itim na kotse. Sa pag-iisip na iyon, inangat ni Emily Walker ang kanyang ulo, tumingin sa madilim na umuunlad na lungsod sa hindi kalayuan, at nagpas siyang magpara ng taxi papunta sa City Hospital. Aalis na sana siya sa makipot na eskinita at pumunta sa nakatalagang taxi stand, may nakita siyang taxi na nakaparada sa mismong bokana ng eskinita.
Sa ilang sandali, naramdaman ni Emily na marahil ay may habag pa rin sa kanya ang tadhana, na nagligtas sa kanya sa hirap sa paglalakad. "Excuse me sir, available po ba kayo?" Habang papalapit sa taxi, yumuko si Emily, magalang na tinanong ang driver na nasa driver's seat. Tinulyapan ng driver si Emily sa labas ng bintana ng kotse at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay tumawa, "Oo, sumakay ka." Nang marinig ang tugon ng driver, ngumiti si Emily at, nang hindi nag-iisip, binuksan ang pinto ng kotse at sumakay sa backseat. Pagkatapos ay itinuro niya ang driver, "City Hospital, please." Dahan daw ang humandar ang sasakyan, at sa ilalim ng madilim na mga street lamp, hindi napansin ni Emily na ang medyo sira-sirang taxi na ito ay wala man lang plaka. Mabilis na lumilipad ang takip-silim sa ECT sa labas ng bintana ng kotse, tulad ng isang hindi inaasahang buhay na naglalaho na parang usok bago mo ito mahawakan. Nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa labas ng bintana, nakaramdam si Emily ng matinding kalungkutan sa kanyang puso. Itinulak ang lahat ng mga alalahanin, itinaas niya ang kanyang mga mata at binigyan ang sarili ng isang nakakaunawang ngiti, naniniwala, hangga't handa siyang sumubok, lahat ng paghihirap ay lilipas din. Nang siya ay tumingin sa malawak na lungsod sa pamamagitan ng bintana ng kotse, napagtanto niya na hindi ito ang mga daan patungo sa City Hospital. Kumunot ang noo niya sa pagtataka at tumingin sa driver, nagtanong, "Excuse me, sir, mali ba ang liko mo? Hindi ito ang daan papunta sa ospital." Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mukha ng driver ay hindi natural na kumikislap saglit, free web novel, CM. Pero mabilis siyang sumagot ng nakangiti, "Huwag kang mag-alala, nag-shortcut ako, gagawin namin. Punta ka sa ospital dali." Pagkatapos magsalita, ang nasa katanghaliang gulang na driver, na hindi pinansin ang naguguluhang ekspresyon ni Emily, ay biglang bumilis. Sa pagtingin sa umaatres na cityscape mula sa bintana ng kotse, si Emily ay nagsimulang makaramdam ng matinding pagkabalisa. Sa rearview mirror, akala niya nakita niya ang masamang tingin sa mukha ng driver. Hindi kaya napadpad siya sa isang ipinagbabawal na taxi. "Tito? Talagang? Dinadala mo ba ako sa ospital?" Labis na balisa si Emily. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang maliit na backpack, at nararamdaman niya ang pawis na nagsisimulang mamuo sa kanyang mga palad. Sumilip siya sa labas ng bintana, iniisip na ang sasakyang ito ay unti-unting lumilihis mula sa sentro ng lungsod. Ay hindi. Napadpad talaga siya sa isang hindi lisensyadong taxi. Kailangan niyang manatiling kalmado, manatiling kalmado. Pinigilan ni Emily ang kanyang hininga sa abot ng kanyang makakaya, huminga ng malalim, at sinubukang kumalma. "Siyempre dadalhin kita sa ospital, binibini. Don't worry, malapit na tayo." Ang driver, habang pinamamahalaan ang manibela, ay pinaandar ang kotse sa isang maliit na daanan palabas ng distrito ng lungsod. Hindi ito tama. Kahit na hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng ospital dahil sa dilim ng gabi, ang pinakakapansin-pansing gusali ng Futuren Group ay matatagpuan sa mataong sentro ng lungsod, at ang ospital ng lungsod ay hindi kalayuan dito. Natabunan man ng matataas na gusali ang ospital dahil sa gabi, ngayon lang niya nakita ang marangyang gusali ng Futuren Group na pumailang lang sa kalangitan sa gabi. Kahit na nag-shortcut ang driver na ito, walang paraan na mapupunta siya sa ganap na tapat na direksyon, tama ba? Ang puso ni Emily ay napuno ng higit na pagkabalisa. Kamakailan, marami na siyang nakitang balita tungkol sa mga estudyante at babae sa kolehiyo na madalas mawala. Kabanata 33, Sudden Incoming Call. Magiging ganoon din ba siya? She can't? Absolutely can't let that happen. Sa huli, ako na lang ang natitira, sa sanggang daan na ito, kung saan naroon ang aking kaliwang kamay na singsing na daliri. Nang ang puso ni Emily Walker ay napuno ng walang katapusang pagkabalisa at gulat, at malapit na siyang mapaluha, isang pagsabog ng ringtone ng cellphone ang tumunog. Nang marinig ni Emily ang pamilyar na melody, alam ni Emily na ang telepono niya ang nagre-ring sa kanyang bag at iyon ang paborito niyang kanta mula sa mga taon niya sa unibersidad. Nakaramdam siya ng isang nasa sabik na halo ng pagkamadalian, hinalungkat niya ang kanyang bag, sabik na sagutin ang telepono sa lalong madaling panahon.
Inilabas niya ang kanyang telepono, halos mabitawan ito, at sinilip ang caller ID upang makita ang isang hindi pamilyar na numero. Kahit sino man iyon, at least may kislap ng pag-asa. Hello? Sino ito? Isa, kasabay ng pagmamadaling sinagot ni Emily ang telepono ay naputol ang tunog ng preno, na sinundan ng pagkawala ng balanse at pag-indayog ng kanyang katawan dahil sa pagkabigla sa biglaang paghinto. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang driver na inihinto ang sasakyan at pagkatapos ay mabilis na umakyat mula sa driver's seat patungo sa likod na upuan, na inabot upang agawin ang telepono mula sa kanyang kamay. Ikaw, ano ang gusto mo? Huwag kang pumunta rito. Napatingin si Emily sa driver na may kaunting gulat, ngunit nagawa niyang isecure ang telepono, na hinawakan niya ng mahigpit, alam na ito lang ang pagkakataon niya para sa tulong. Bagamat hindi siya sigurado kung sino ang nasa kabilang dulo ng hindi pamilyar na numero, alam niyang nakakonekta ang telepono, at kailangan niyang manatiling matino at kahit papaano ay senadoryoson ang tao sa kabilang dulo. Diretso ang tingin niya sa sasakyan, sa ilalim ng dilim ng gabi, nakita niya ang isang signboard sa ibabaw ng isang gusali, Starlight Hotel. Sinulyapan niya ang paparating na driver, ang kanyang puso ay nagngangalit at nawawala, mabilis na kinuha ang telepono at desperadong sinabing, kahit sino ka man, mangyaring iligtas ako, Starlight Hotel, Bagamat mabilis at apurahan ang kanyang pananalita, hindi pa rin niya may parating ang huling mensahe sa kabilang dulo ng telepono, pakiramdam niya ay may isang pares ng bahagyang magaspang na mga kamay ang tumakip sa kanyang bibig, na tila pinipigilan siyang ipakita ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Habang nag-uugat sa kanyang puso ang matinding pagkabalisa at takot, pilit na tinangka ni Emily na buksan ang mga kamay na nakatikip sa kanyang bibig, ngunit para magawa iyon, kailangan niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas. Hindi pinapansin ang teleponong nasa tawag pa rin, likas niyang itinaas ang kanyang mga kamay, mahigpit na hinawakan ang kamay ng driver, at nang makaramdam siya ng bahagyang pagkalasing, ibinuko ni Emily ang kanyang bibig at kusang kumagat. Sumigaw ang driver, reflexively pagpapalm zone ng kanyang kamay, tinitingnan ang sugat. Na nakagat, may bakas na ng dugo. Mukhang hindi madaling pakitunguhan ang batang babae na ito. Ikaw, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Anong gusto mong gawin sa akin? Natarante si Emily at sinubukang umatras, ngunit wala nang matatakbuhan. Syempre, interesado ako sa kidney mo. Bakit pa kita dinala dito? Nagsalita ang driver na may palihim na pagmumukha, saka dumukot sa kanyang bulsa na parang may lalabas, habang pinagmamasdan si Emily, natatakot siyang makatakas. Saktong pagkurap niya, dahan-dahang inabot ni Emily ang kamay na nakatago sa likod niya, binuksan ang pinto ng kotse sa bilis ng kidlat, at gumulong palabas. Saglit, hindi siya naglakas loob na huminto, sa kabila ng pagkahulog mula sa sasakyan at ang sakit na kaakibat nito. Hindi pinansin, mabilis siyang tumakbo patungo sa distrito ng lungsod. Kabanata 34, hanapin mo ang babaeng iyon para sa akin. Tumigil ka. Nang makitang tatakas na ang mga isda sa lambat, mabilis na binuksan ng driver ang pinto ng kotse at hinabol, tingnan natin kung saan ka matatakbuhan. Samantala, sa isang marangyang suite, casual na nakaupo si Baron Stewart sa isang moon-white genuine leather sofa. Ang kanyang mahabang kaliwang kamay ay tamad na humaplo sa kanyang noo. Bahagyang nakakunot ang kanyang tingin, pinagmamasdan niya ang cellphone sa kanyang kanang kamay, pagkatapos ay bahagyang kumislot ang kanyang mga pilikmata. Nagsalita siya ng hindi nagmamadali, Clayton Howard. Young Master. Kakasumit lang ni Clayton Howard ng impormasyong nais ni Baron Stewart, kalahating oras na ang nakalipas, at humakbang siya pasulong nang marinig ang kanyang boses. Pinaglaruan ni Baron Stewart ang cellphone sa kanyang kamay at casual na nagsalita. Malalim at misteryoso ang kanyang hindi maipaliwanag na itim na mga mata, narinig ko ang tungkol sa maraming kaso ng nawawalang mga batang babae sa buong bansa kamakailan, totoo ba yun? Nang matapos siyang magsalita, patuloy na ibinaba ni Baron Stewart ang hawak niyang mobile phone nang hindi nakataas ang ulo. Nagulat si Clayton Howard, hindi niya maintindihan kung bakit biglang nabahala si Young Master, na kadalasang walang interes sa mga gawain sa labas ng kanyang sarili, tungkol dito.
Saglit siyang nag-alinlangan, isinasaalang-alang bago sumagot, totoo. Kamakailan, maraming kaso ng nawawalang mga batang babae sa buong bansa. Sa pagkakaintindi ko, karamihan sa kanila ay nawala sa madaling araw. Ano ang dahilan? Hindi pa rin tumitingin si Baron Stewart habang nagtatanong, freewebnovel.com. Ang kanyang pagtatanong ay nagpalalim lamang sa pagkalito ni Clayton Howard. Sa kabila ng kanyang pagkalito sa mga tanong ng young master, gayunpaman ay sumagot siya, narinig ko na ito ay gawain ng mga kriminal, sila ay nanonood sa gabi at niloloko ang mga batang babae sa mga liblib na lugar, dinungisan at pinapatay sila bago sila ilibing sa ilang. Nang dumating ang mga salita sa puntong ito, isang kakaibang pakiramdam ang lumubog sa puso ni Baron Stewart. Bahagya siyang tumangala, ang pakiramdam ng hindi mapakali na ikinalito pa niya sa sarili niya. Mayroon ding isa pang bagay na naging viral sa internet kamakailan. Ipinagpatuloy ni Clayton Howard, narinig ko na ang isang sindikato ng krimen ay madalas na dumudukot sa mga batang babae sa publiko, at ang kanilang layunin ay nag-alinlangan siya, upang anihin ang kanilang mga bato at ibenta ang mga ito sa mataas na presyo sa mga nagbebenta ng black market. Sa pagkukwento nito ni Clayton Howard, lalong tumindi ang kakaibang pagkabalisa sa puso ni Baron Stewart. Kaagad, nang hindi hinintay na matapos si Clayton Howard, agad niya itong pinutol, agad na hikayatin ang mga tao na hanapin ang lahat ng Starlight Hotel sa lungsod. Ang kanyang apurahang tono, na sinamahan ng kumukulong galit, ay tuluyang natarante si Clayton Howard, hindi sigurado kung bakit biglang gustong imbestigahan ng young master ang maraming Starlight Hotel sa gabi. Young master, ngayon na ba? Nagtanong Clayton Howard, hesitating. Oo, agad-agad. Hanapin mo ang babaeng iyon para sa akin. May bahid ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang boses ni Baron Stewart. Ang mga nanunood ay maaaring makakita ng mga bagay na mas malinaw kaysa sa mga agad na kasangkot, at marahil ito ang nangyari. Hindi maintindihan ni Clayton Howard kung bakit tila balisa ang young master, ngunit si Baron Stewart mismo ay hindi napansin ang kanyang sariling pagkabalisa. Young master, sinong babae? Walang takot na tanong ni Clayton Howard. At hindi naman niya kasalanan kung bakit siya nagtanong, kung gaano siya kabilas inutusan ng young master na maghanap ng babae. Gayunpaman, dahil makapaglingkod sa panig ni Baron Stewart bilang kanyang malapit na lingkod, mabilis din ang isip ni Clayton Howard at mabilis niyang pinagsama-sama ang hindi maipaliwanag na serye ng mga tanong ni Baron Stewart. Hindi kaya nakidnap ang babaeng inutusan noon ni young master na mag-imbestiga. At ang clue ay nasa Starlight Hotel. Young master, ang tinutukoy mo ay si Lady Carter na kinuha. Nagulat si Clayton Howard sa konklusyong ito. Hindi ka pa ba pupunta? Umungol si Baron Stewart, iniisip na ang babae ay maaaring ilibing sa ilang, o mas masahol pa. Kabanata 35, ang sadyang itinatagong sakit sa puso. Huwag kang tumayo dyan, go. Galit na galit si Baron Stewart, iniisip na ang babaeng iyon ay maaaring inilibing sa ilang o kinuha ng isang tao. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na pangangati at pagkabalisa. Hindi na siya makapaghintay na baligtarin ang buong ECT para malaman kung nasaan ang babaeng iyon. Tatalikod na sana si Clayton Howard at aalis, biglang tinawag siya ni Baron Stewart, sandali. Tumalikod si Clayton Howard at sumagot, young master. Wala siguro siya sa inn. Bigyang pansin ng anumang mga kaina hinalang sasakyan sa mga kalapit na kalsada. Dati, tila narinig niya ang tunog ng biglang preno sa telepono, na nagmumungkahi na baka hindi na makarating ang mga kriminal sa kanilang destinasyon kapag nalaman ng babae ang kanilang presensya. Bukod dito, kung hinuhusgahan ang sitwasyon, dapat na sinamantala ng babaeng iyon ang pagkakataong bumaba ng kotse. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nagising si Emily Walker mula sa kanyang pagkabigla, na paupo sa gulat. Ang kanyang unang instinct ay ang abutin at hawakan ang kanyang tagiliran, pakiramdam ang kanyang makinis na balat ay hindi nasaktan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, sinusubukang malaman kung nasaan siya. Nandoon pa rin ang kanyang bato, ngunit anong lugar ito?
Isang oras na ang nakalipas, matagal na siyang tumakbo, hila-hila ang bagbog niyang katawan, ngunit kalaunan ay nahuli siya ng driver uncle. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig ng isang puting panyo, at siya ay nawala ng malay, walang naalala pagkatapos. Sa pagtingin sa hindi pamilyar at medyo marangyang silid na ito, si Emily Walker ay parehong natakot at nataranta. Natatakot siya na nahulog siya sa mga kamay ng mga magnanakaw, at malamang na hinihintay siya ng mga taong iyon na magising para makuha nila ang kanyang kidney. Dahil sa takot at pagkabalisa, dali-dali siyang bumaba sa kama at tumakbo patungo sa front door, hindi man lang nag-aksaya ng oras para magsuot ng sapatos. Habang inaabot niya ang doorknob at buksan ang pinto, hindi inaasahang bumukas ito mula sa labas. Dahil sa sobrang takot ay napasigaw si Emily Walker na ikinagulat ni Baron Stewart na kakapasok lang. Nabaliw ka na ba? Bagamat naiinis siya sa sigaw nito, ang makita ang kanyang takot na ekspresyon ay pumuno sa puso ni Baron Stewart ng hindi matiis na sakit. Gayunpaman, ang sakit na ito ay tila isang bagay na ayaw niyang aminin, na mabilis na ikinubli ng kanyang hindi nasisiyahang ekspresyon, na hindi napansin ng mga tagalabas. Dahil sa pamilyar na boses na ito, biglang napatigil si Emily Walker na napayuko dahil sa kaba. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa lalaking nasa harapan niya. Bagamat ang lalaking ito sa kanyang harapan ay sobrang gwapo para sa kanyang pagkagusto, ang pagkakita sa kanya ay hindi maipaliwanag na napawi ang kanyang takot. Ano ang nangyayari? Hindi ba siya kinuha ng driver uncle? Kung gayon, bakit narito ang batang Panginoon? Ikaw? Kamusta ka? Walang oras si Emily Walker na magtanong tungkol sa kanyang mga pagdududa bago napagtanto na ang kanyang mga paa ay nasa lupa, at siya ay natangay sa isang pares ng malalakas na bisig. Anong ginagawa mo? Biglang binuhat at idiniin ng napakahigpit sa kanya, hindi niya maiwasang matense, hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng lalaking ito. Nanatiling tahimik si Baron Stewart, mahigpit na nakahawak sa kanya habang naglalakad patungo sa kama, baka sa mukha nito ang karaniwang lamig at pagkainit. Dumating siya sa tabi ng kama, marahan siyang inihiga, at inilipat ang isang puting inukit na upo ang kahoy sa malapit. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang itinaas ang mga binti ni Emily Walker, ipinatong ito sa kanyang kondongan. Kabanata 36, ang iyong mga bato mukhang magaan. Kasunod ng kanyang linya ng paningin, pagkatapos ay napagtanto ni Emily Walker na ang kanyang kneecap ay nabasag na, marahil dahil siya ay nahulog mula sa kotse habang tumakas noon. Ngayon ay 1:30 na ng umaga, at si Emily ay nailigtas mga 10 dagdag na minuto ang nakalipas. Natuklasan ni Baron Stewart, na orihinal na nagplanong umalis sa silid para makapagpahinga siya, na nasugatan niya ang kanyang tuhod bago umalis, kaya pumunta siya sa kanyang silid upang kumuha ng cotton swab at disinfectant. Nang makita ni Baron Stewart ang maliliit na bato na nakapaloob sa durog na balat, napakunot ang noo ni Baron Stewart at hindi maiwasang isipin, ang tanga talaga ng babaeng ito, basta-basta na lang sumakay sa kotse ng iba. Ang sakit. Dala na rin siguro ng tensyon at takot kanina kaya hindi naramdaman ni Emily ang pananakit ng kanyang tuhod noong mga oras na iyon. Sa panahon ngayon, habang kumalma ang kanyang puso at hindi na siya nakakaramdam ng takot, ramdam na ramdam niya ang hindi matiis na sakit sa kanyang tuhod. Tila batid ni Baron Stewart ang kanyang sakit at sinubukang maging banayad hanggat maaari kapag pinupunasan ang kanyang tuhod. Ngunit hindi siya sanay sa maselang gawaing ito, kaya't maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang maabala ang atensyon nito. I heard you are an idiot, mahinang sabi ni Baron Stewart habang maingat niyang nililinis ang sugat niya. Hindi niya inangat ang ulo, at nanatiling nakatutok ang mga mata sa sugat nito, na para bang natatakot siya na baka masaktan pa siya. Nang makita ang kanyang maingat na kilos, si Emily, na sa una ay medyo nataranta, ay natigilan ng marinig ang kanyang mga salita, na mukhang naguguluhan. Sa paghinto ng kanyang mga paggalaw, dahan-dahang itinaas ni Baron Stewart ang kanyang mga mata, tumingin sa gilid ni Emily, mukhang napakabuti ng iyong bato. Sa kanyang mga salita, nanlaki ang mga pupil ni Emily, at bigla niyang binawi ang kanyang kamay mula sa kanyang katawan nang hindi nag-iisip.
Mukha siyang natakot at sinabing, ano? Ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi kaya ang taong may balak na kunin ang kanyang kidney noon ay ang lalaking ito? Tapos, hindi pa siya ligtas. Nang makita ni Baron Stewart ang kanyang natakot na ekspresyon, bahagyang kinukot ni Baron Stewart ang mga sulok ng kanyang bibig na may panunuya, na parang nahulaan niya ang kanyang iniisip sa sandaling ito. Kung may interes man ako sa kidney mo, hahayaan ko bang magising ka ng ligtas at tumulong sa paglilinis ng iyong nasugatan, wika ni Baron Stewart habang nakatingin sa cotton swab at disinfectant sa kanyang kamay, biglang huminto na parang ngayon lang niya napagtanto, may nagawa siyang hindi maisip. Sa pagtingin sa mga medikal na kagamitan sa kanyang kamay, biglang naunawaan ni Emily na kung talagang interesado siya sa kanyang bato, hindi niya lilinisin ang kanyang sugat ng maingat. I'm sorry, kasi bigla mo na lang nasabi, kaya ako. Hindi niya masisisi ang reaksyon niya, sinong mag-aakalang bigla siyang magsasabi ng nakakatakot. Tinulyapan ni Baron Stewart ang kanyang nasugatan na nikap at tatayo na sana at aalis, ngunit tila may naudyok sa kanyang loob na magpatuloy, kaya nahihirapan siyang pigilan ang kanyang sarili. Ikaw ba ang gumagawa nito sa sarili mo o dapat kitang tulungan? Tumangala siya, ang kanyang malalim at malinaw na mga mag-aaral ay nakatitig kay Emily, na nagbibigay sa kanya ng hindi maarap na pakiramdam. Tiningnan ni Emily ang cotton swab sa kanyang kamay at nahihiyang sinabi, ako mismo ang gagawa. Panipi. Habang sinasabi niya ito, inabot niya ang mga gamit sa kamay niya. Nakita ni Baron Stewart ang nakalahad nitong kamay at naramdaman niyang abnormal talaga ang ugali nito, kaya inabot niya ang gamit at hinayaan siyang maglinis ng sugat. Matapos ibigay sa kanya ang gamit, bahagyang tumayo si Baron Stewart at naghanda na tumalikod at umalis. Salamat! Nang makita siyang tumalikod, biglang nagsalita si Emily sa kanyang umaatres na figure. Kabanata 37 Mga mahal na bayarin sa pabahay. 1. Napatigil si Baron Stewart sa kanyang mga track nang marinig siya, ngunit hindi niya planong lumingon. Salamat sa pagligtas sa akin. Sabi ulit ni Emily Walker. Bagamat hindi niya alam kung paano siya iniligtas ng lalaking ito, siya ay tunay na nagpapasalamat sa kanya. Maaari kang manatili dito ngayong gabi. Nang hindi lumingon, walang pakialam na lumabas ng silid si Baron Stewart matapos bigkasan ang mga salitang ito. Pagkaalis niya, maingat na inasikaso ni Emily ang kanyang mga sugat at binalutan ang mga iyon bago tumungo sa banyo para maligo. Pagtingin sa oras, 2 AM na. Hindi niya alam kung saan ito, ngunit dahil nailigtas siya nito at sinabi sa kanya na maaari siyang manatili, hindi dapat magkaroon ng anumang mga issue. Kung tutuusin, wala na siyang matitirhan. Kinabukasan. Tuwing 7:30 AM nag-aalmusal si Baron Stewart, pero weekend ngayon, kaya ginawang 8:00 ang almusal. Ngayon, iba ang hitsura ni Baron Stewart kaysa sa kumpanya. Sa halip na suit at leather na sapatos, nagsuot siya ng puting homeware leisure shirt. Gayunpaman, kahit na may ganitong casual na kasuotan, hindi nito naitago ang kanyang kaakit-akit na figure. Habang papalapit siya sa sofa at sumandal dito, binuksan niya ang LCD TV sa tapat niya. Ang channel na ipinakita ay hindi isang pinansyal na programa o isang pelikula kundi isang video. Ipinakita sa video ang katabing silid na isa pang luxury suite sa ika-68 palapag. Sa sandaling ito, isang staff ng hotel ang nagtutulak ng trolley papunta sa kwarto. Nang makitang aalis na si Emily Walker, magalang silang ngumiti. Lady Carter, ito ang almusal na inorder mo. Pareho pa rin ang suot ni Emily mula kahapon. Napunit ang kanyang maong dahil sa pagkahulog na nagpakita ng malaking butas sa tuhod. Tumingin siya sa trolley at sa waiter, nag-aalangan bago sumagot, sorry, pero parang hindi ako nag-order ng almusal. Kagabi, nalaman niyang nasa isang 5-star hotel siya pero hindi niya alam kung sa kanya ba ang gasto sa pananatili doon, dahil pinayagan siya ng young lord na manatili. Kung kailangan niyang sagutin ang mga gastusin, hindi magiging sapat ang pera na mayroon siya. Nang marinig ito, napangiti ang waiter. Walang pagkakamali, miss. Please enjoy your meal. Matapos magsalita ng matino, tumalikod sila at lumabas ng silid. Naiwang tulala si Emily.
Ang serbisyo sa isang 5-star hotel ay medyo kakaiba, iginiit na bigyan siya ng almusal kahit na sinabi niyang hindi siya umorder. Tila naamoy ang halimuyak ng almusal, biglang nakaramdam ng gutom si Emily, na hindi nakakapagtaka dahil hindi pa siya kumakain simula kagabi. Ang isang sulyap sa masaganang almusal sa mesa ay tila napakasarap. Ngunit ang gayong masaganang almusal ay dapat na mahal. Tinapik ni Emily ang kanyang tiyan, siya ay nagugutom ngunit nagpa siya na huwag kumain. Ang pagbili ng ilang buwan sa labas ay sapat na. Sa pag-iisip na iyon, nilabanan niya ang kanyang gutom, lumampas sa trolley, at naghanda na umalis. Ngunit sa huling sandali, lumingon siya para tingnan ang trolley. Paglapit dito, ininom niya ang puting tubig sa baso dahil uhaw na uhaw siya. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Baron Stewart sa harap ng TV, pinapanood si Emily sa video, bahagyang naningkit ang mga mata. Ibinaba ni Emily ang tasa at naglakad papunta sa pinto. Nang buksan ito at makita ang gwapong lalaki sa pintuan, nanlamig ang kanyang ekspresyon, freewebnovel.com. Sumulyap si Baron Stewart sa kanya, pagkatapos ay sa trolley sa likod niya, at nagtanong, bakit hindi ka kumakain ng almusal? Masyadong mahal. She told the truth. Masyadong mahal para sa kanya kung gusto niya. Kabanata 38 mga mahal na bayarin sa pabahay. 2. Ganun ba? Ngunit nagstay ka rito kagabi, at ang bayad sa tirahan ay mas mahal kaysa sa bayad sa almusal. Paano mo balak magbayad? Tumingin si Baron Stewart sa kanya at nagtanong ng mapaglaro. Nang marinig ito, medyo naging tense ang ekspresyon ni Emily Walker. Hindi ba ikaw ang nagsabi kagabi na pwede akong manatili dito? Sinabi ko na, ngunit sinabi ko bang libre ito? Ano ang ibig niyang sabihin? Itinaas ni Emily Walker ang kanyang madilim na mga mata, at biglang naramdaman na siya ay pinaglalaroan. Gayunpaman, tila totoo ang sinabi niya. Kagabi, sinabi niya na pwede siyang manatili rito, pero hindi niya binanggit na libre ito. Magkano? Bagamat hindi niya alam kung sapat na ang pera na mayroon siya, gusto pa rin niyang magtanong, FGEO e BNOL, C Sigma M. 8,888. Casual na sabi ni Baron Stewart. Hindi kataka-taka, para sa isang taong may net worth na daan-daang milyon na tulad niya, hindi pa sapat ang 8,888 yuan para makabili ng isang piraso ng damit. Ngunit para kay Emily Walker, ito ay isang malaking bilang. Although, 8,888. Oh my God, bakit ang mahal? Wala man lang 1,008 sa kanya. Napatingin si Baron Stewart sa kanyang nagulat na ekspresyon at biglang naisip, hindi naman ito dapat maging mahirap para sa iyo, di ba? Wala ka bang 1.5 million? A few days ago, binigyan niya siya ng 1.5 million, di ba? Naubos na ang pera, bahagyang ibinaba ni Emily Walker ang kanyang ulo, pagkatapos ay mabilis na itinaas muli, nagningning ang kanyang mga mata, maaari ba akong magbayad ng installment? Nagulat si Baron Stewart, pagkatapos ay nagpakita ng kalmadong ekspresyon, tahimik na pinapanood siya. Ibabalik ko sa iyo ang renta. Kaya lang, wala akong masyadong pera ngayon. Sa totoo lang, akala niya ay pwede niyang i-default ang bill, kung tutuusin, siya ang nagpatuloy dito kagabi, hindi ang sarili niyang pinili. Young Master. Habang nag-uusap sila, lumapit si Clayton Howard, ngayon ang katapusan ng linggo, pinapaante ka ng Master sa bahay. Nang marinig ito, napasimangot si Baron Stewart, sinulyapan si Emily Walker sa harap niya, at umalis. Habang pinagmamasdan ang kanyang umaatres na figure, tuluyang nahulog ang tensyonado na puso ni Emily Walker na nakasabit sa kanyang lalamunan. Pagtingin ko sa oras, 9 AM na pala. Hindi tulad ng 9 na mga manggagawa sa opisina na maaaring magpahinga sa katapusan ng linggo, ang kanyang trabaho ay naging mas abala kapag sila ay nagpapahinga. Gusto niyang kunin ang kanyang cellphone at humingi ng tulong kay Gabriela Teddy para sabihin sa manager ng tindahan na mahuhuli na siya, ngunit nalaman niyang wala sa kanyang maliit na backpack ang kanyang cellphone nang maghanap siya. Itinaas niya ang kanyang ulo, bumalik ang kanyang iniisip kagabi. Naalala niya na noong tumakas siya kagabi, parang nahulog ang cellphone niya sa taxi. Coco Milk Tea. Nang makita si Emily Walker, lumapit kaagad si Gabriela Teddy,
Emily, nandito ka na sa wakas. Nag-alala ako nang hindi mo sinasagot ang telepono. Tumingin si Emily Walker kay Gabriela Teddy at ngumiti, nawala ko ang aking cellphone. No wonder. 2 order ng pudding milk tea. Sige, malapit na. Sagot ni Emily Walker bago tumingin kay Gabriela. Teddy? Sige? Weekend ngayon? Sobrang busy siguro. Magtrabaho ka na. Ang Coco Milk Tea Shop ay matatagpuan sa mataong pedestrian street. Nakatuon ito sa panlasa ng mga mag-aaral at si Emily Walker mismo ay nagustuhan din ito. Marahil ay ang kanyang interes ang nagbigay sa mga milk teas na ginawa niya ng kakaibang lasa. Pagkatapos magtrabaho hanggang sa tanghalian, ang milk tea shop sa wakas ay nakakuha ng kaunting pahinga. Siyempre, mas magiging abala ito pagkatapos ng tanghalian. Gabriela, pwede bang mahiram ang cellphone mo? Tinamantala ni Emily Walker ang pahinga para manghiram ng cellphone ni Gabriela para maghanap ng angkop na bahay. Dahil makakatipid ito ng ilang bayarin sa ahensya sa pamamagitan ng pagtingin online. Kabanata 39, Paghahanap ng bahay. Anong meron? Nilabas ni Gabriela Teddy ang kanyang cellphone at iniabot sa kanya habang nagtatanong. Pinalayas ako ng tita ko, kaya kailangan kong makahanap ng bahay ng mabilis. Kung hindi, sa kalye ako matutulog ngayong gabi. Kinuha ni Emily Walker ang cellphone at binuksan ang website ng 58.com. Ano? Pinalayas ka ng tita mo? Alam ni Gabriela Teddy ang sitwasyon ni Emily Walker, kaya wala rin siyang magandang nararamdaman para sa tita ni Emily. Oo. Si Emily Walker ay naghahanap ng bahay habang casual na sinasagot si Gabriela Teddy, Hoy, paano ito? Ipinakita niya kay Gabriela Teddy ang bahay na nakita niya. Hindi naman masama, pero nakita mo na ba ang rente? 3,500 per month, magkano ang sahod mo? Kailangang ipaalala sa kanya ni Gabriela Teddy ang napakamakatotohanang problemang ito. Nang makita ang upa sa ibaba, bumagsak ang mga balikat ni Emily Walker sa pagkabigo. Tama si Gabriela Teddy, 3,200 lang ang sahod niya sa milk tea shop per month, dagdag pa ang temporary job niya sa gabi, ang monthly salary niya ay at most around 4,500, kaya walang paraan na kaya niya ang ganoong bahay. Sa pag-iisip tungkol dito, sinala ni Emily Walker ang presyo, pumili ng mga bahay sa pagitan 1,000 at 2,000. Sa flourishing metropolis, ang isang silid ay nagkakahalaga pa rin ng libu-libong dolyar kahit nasa pinakamurang, at kung ito ay nasa malayong suburb, ang presyo ng bahay ay maaaring hindi mataas, ngunit ang gastos sa transportasyon ay medyo mataas, freewebnovel.com. Mula roon hanggang sa trabaho ay 2 oras na biyahe sa kotse. Ano naman ang isang ito? 1,800 United States dollars lang, 2 kwarto sa isang bulwagan. Nakahanap si Emily Walker ng isa pa. Tiningnan ito ni Gabriela Teddy, medyo mura, pero parang nasa walang tao na rooftop attic sa Light Capital Road, hindi kalayuan. Kunin na lang natin, mura lang, at hindi naman kalayuan sa trabaho natin, 3 stop lang. Sa totoo lang, medyo nasiyahan si Emily Walker sa bahay na ito, kahit na ito ay isang walang tao na rooftop attic, basta't malinis ang kapaligiran, wala siyang masyadong dapat piliin. Kung tutuusin, ang manirahan sa isang disenteng bahay, ang isang 2 silid sa isang bulwagan ay hindi rin kayang bayaran para sa kanya. Pero Emily, iisang tao ka lang ha. Bakit kailangan mo ng 2 silid, isang bulwagan? Curious na tanong ni Gabriela Teddy. Sa bagay, isa lang naman siyang tao, hindi ba mas mura kung maghanap siya ng isang kwarto at isang sala? Sa puntong ito, ibinaba ni Emily Walker ang kanyang mga mata, at isang layer ng kalungkutan ang lumitaw sa kanyang mukha, natatakot ako na ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay walang matitirahan kapag siya ay nagising. Nang marinig ito, natigilan sandali si Gabriela Teddy, at pagkatapos ay sumang-ayon, totoo rin iyon, ha? Hindi nagtagal, na-dial ni Emily Walker ang numero ng may-ari. Stuart Manor. Sa ilalim ng marangyang engranding kristal na lampara, ang nakasisilaw na liwanag ay lumikha ng marangal na kapaligiran sa solemna at eleganteng sala na ito. Sa ilalim ng crystal lamp, isang set ng European-style soft body, totoong kahoy.
Hand-carved genuine leather sofa, na lalong nagpatingkad sa kakisigan at karangyan ng tirahan na ito. Sa huli, ako na lang ang natitira, sa sanggang bahagi ng kalsada, ang paghihintay ng kaliwang singsing na daliri ay napadpad sa pag-ibig. Tamad na sumandal si Baron Stuart sa loob ng sofa, paulit-ulit na pinakikinggan ang ringtone sa kanyang cellphone. Bilangin ito, 12 beses nang tumunog ang telepono, ngunit wala siyang balak na sagutin ang tawag para kay Emily Walker. Kuya, ilang beses nang nagriring ang cellphone mo, bakit hindi mo kunin? Lumabas si Bella Stewart sa kanyang silid, curious na pinagmamasdan ng kapatid na tahimik na nakatulala sa sofa. Sa pagkakaalala niya, hindi pa naging ganito katanga ang kapatid niya. Gayunpaman, si Baron Stuart ay hindi nawala sa pag-iisip, ngunit maingat na nakikinig sa ringtone ng papasok na tawag sa kanyang cellphone. Kabanata 4 na po ang paghihintay ng ring finger. Anong tawag sa kantang ito? Lumingon si Baron Stuart at tumingin sa kapatid na nakaupo sa tabi niya. Naalala niyang ang ringtone ng telepono ng babaeng ito ay parang kantang ito. Sa sandaling ito, huminto ang ringtone ng cellphone, ngunit tila pamilyar din si Bella Stewart sa kantang ito, The Waiting of the Ring Finger. Ang bagay tungkol sa cellphone ay hindi nagtagal sa kanyang pag-iisip, ang curiosity niya lang, kung tutuusin, hindi siya masyadong interesado sa mga tawag ng kanyang kapatid. Kuya, paano mo nagagawa ang problemang ito? Si Bella Stewart ay 18 taong gulang sa taong ito, nasa 3 taon pa lamang sa high school. Sa tuwing makaramdam siya ng kaba sa kanyang silid, tatakbo siya palabas at magtatanong kay Baron Stuart tungkol sa ilang mga problemang hindi niya masyadong naiintindihan. Kinuha ni Baron Stuart ang libro at panulat na iniabot niya at casual na sinulyapan ang mga ito, saka madaling ipinaliwanag ang mga solusyon, freewebonsigmabel.com. Nako, ang bait at gwapo ng kapatid ko, pero ikakasal na siya sa mayabang na Camilla Walker na iyon, hindi ko matiis. Hindi nasisiyahang tumango si Bella Stewart. Bella, huwag kang magsalita ng ganyan, ayos ng lolo mo yan. Sa sandaling ito, dumating si Vivian Ferguson. Siya ay isang mas matahimik na babae. Dahil ipinanganak sa isang mayamang pamilya, naramdaman din niya na ang kasal sa pagitan ng mga pamilyang Stuart at Walker ay tugma sa halos lahat ng aspeto, at walang masama tungkol dito. And besides, I think Camilla is quite good, maganda rin. Siya at ang iyong kapatid ay isang angkop na pares. Nang marinig ito, agad na nalungkot si Bella Stewart at nagsimulang ipahayag ang kanyang sariling opinyon, Ina. That's all an act. You must know. Sikat ang kaabangan ni Camilla Walker, anyway, ayoko sa kanya. Bagamat medyo angkop ang ugali ni Camilla sa piging noong araw na iyon, halata pa rin sa lahat na baka sa mukha niya ang pagmamataas, at tila ba ito ay nakatanim sa kanya. Kahit anong pagpapanggap niya, hindi niya kayang lokohin ang mga mata ni Bella. Ngunit hindi iyon ang naisip ni Vivian Ferguson. Nadama niya na para sa mga batang babae mula sa mayayamang pamilya tulad nila, ang pagkakaroon ng kaunting ugali ng isang binibini ay natural lamang. Bukod dito, nag-iisang anak si Camilla sa pamilyang Walker, at hindi maiiwasang mahalin siya. Anong masama sa medyo mayabang? Tignan mo ang sarili mo, laging may ugali ng dalaga, laging umaarte na hindi ka mapagalitan o matamaan. Sa tuwing iniisip ni Vivian Ferguson ang kanyang sariling anak, napupuno rin siya ng sakit ng ulo. Ina, hindi pa nga kasal sa pamilya natin si Camilla Walker, pero bakit pakiramdam ko pinapaborin mo na siya? Ako ang tunay mong anak, di ba? Hindi nasisiyahang nagreklamo si Bella Stewart. Sa huli, ako lang, ang natitira, sa sanggang daan na ito, ang paghihintay ng kaliwang singsing na daliri. Muling tumunog ang telepono, at nilinga ni Vivian Ferguson ang tunog. Noon lang niya napagtanto na tila hindi pag-aari ng kanyang anak ang ordinaryong cellphone. Baron Stuart, parang hindi sayo yung cellphone na yan ha. Manam. Malumanay na sagot ni Baron Stuart, muling kinuha ang cellphone at tiningnan ang caller ID. Tawag pa iyon ng hospital. Nakalimutan niyang ibalik ang cellphone sa babaeng iyon nang umalis siya ng hotel kinaumagahan at hindi niya inaasahan na magiging busy talaga ang trabaho nito. Mukhang pinag-isipan niya ito buong araw, may apurahang bagay ba?
Dahil ang telepono ay hindi sa kanyang anak, kung gayon posible na ito ay pag-aari ng kanyang kaibigan, o marahil ay may ilang kagyat na bagay. Nang matapos magsalita si Vivian Ferguson, naalala ni Baron Stewart na tila may maliit na kapatid ang babaeng iyon sa ospital. Hello! Isang malalim at husky na boses ng lalaki ang dumating sa telepono. Nagulat si Dr. Fraser, sa pag-aakalang na-dial niya ang maling numero, at walang kamalay-malay na tiningnan muli ang numerong na-dial niya. Matapos matiyak na hindi siya nagkamali, nagtanong si Dr. Fraser, "Excuse me, nandyan ba si Lady Emily Walker?"